halos doble sa limit o overloaded ang mga truck na kasama sa bumagsak na tulay sa Alcala, Cagayan. Ang driver naman nanawagang payagan silang mabawi ang mga naiwan nilang kargang produkto. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Naka-stock pa rin ang 4 na truck na ito sa bumigay na Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan. Nagkahati-hati at nayupi ang mga bakal ng tulay. Sa aerial video, kita ang lawak ng pinsala. Ayon sa investigasyon, nagsabay-sabay ang pagdaan ng 4 na truck na may kargang tonelada ng agricultural products. Sobra-sobra raw ang bigat ng mga ito sa 18 tons na weight limit ng tulay, kaya bumagsak. Sa kabuuan, 4 na truck ang nadamay at 7 sakay nito ang sugatan na isinugod sa ospital. Ang isang truck driver na nadamay, aminadong nasa 30 tons ang karga niyang palay. Nung nasa gitna ako, nasa lubong ko yung isang trailer. Tapos nang makalagpas dito sa tulay, nasa gitna na yung isang trailer, biglang bumagsak. Kahit delikado, nananawagan siyang payagan silang hakutin ang higit 6 sako ng palay na naiwan sa truck. Kailangan na raw itong i-deliver sa Kawayan City. Pero para hindi naman masira, gagalaw na naman mamaya, sir. On the way naman yung mga truck na isa na pagtransferan. Dahil sa nangyari, sarado ang Pigatan Bridge. Nagtalaga na ng alternatibong ruta para sa mga motorista. Inaayos din ang trapiko doon. Taong 1974 nang itayo itong Pigatan Bridge. Ito ang nagkokonekta sa northern barangays ng Alcala patungong Town Center at Main Highway papuntang Tuguegarao City. I-inspeksyonin ni DPWH Secretary Vince Dizon ang bumigay na tulay. Inaalam ko pa ngayon. Parang hindi pa nila mahanap kung kailan gas retrofit. So, yun, isang problema yun. No? So, kailangan imbestigahan ko din yun. Kung mapatunayan namang may pananagutan ng operator at driver ng mga truck, posible raw silang idemanda. Ito lang Pebrero, gumuri ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela dahil din sa mga sasakyang overloaded. Binisita pa noon ni Pangulong Bongbong Marcos sa naturang tulay na nasa 900 million pesos daw ang inisyal na halaga ng construction. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.